Merry Christmas! Nako mga ka-Team Unbettable, sorry talaga po dahil hindi na ako nakapag-vlog. Wala tayong mga episodes na ipalabas ng first 2 weeks ng December. Approaching na tayo ng 3rd week and I hope makabawi po ako sa inyo. Kaya umpisahan na po natin dahil sa sobrang busy talaga, para ang dami ring naging traffic dito sa Unbettable channel. Hindi kagad naibalita po sa inyo. Pero unahin na po natin ang ating mga samut-saring episode. Simulan natin sa patuloy pa rin pinag-uusapan na matatapos na lang ang 2024 ay talaga namang ang issue pa rin kina Maris Racal, Anthony Jennings at yung ex-girlfriend niya na di umano si Jam Villanueva. Kasi nga as of now, alam naman nating lahat sa mga nakapanood na rin po sa ibang mga vlogs, sa mga ibang YouTube channel kagaya ng Samaritas University. Napanood na rin po ninyo yung paghingi ng apology ng parehong sina Maris at saka si Anthony. In fact, ang tagal na nga rin natin na pinag-usapan yon at ang dami talagang opinion, pati ang mga lawyers natin, ang mga senador, ang mga kahit nasa simbahan ay nagbigay ng kanilang pahayag. Alam mo, naalala ko last year, no, yung issue ni na Catherine Bernardo at saka Daniel Padilla na talagang naging national issue din siya. Parang ganito rin, although mas malakas syempre yung Kathniel and nag-base lang sila doon sa hiwalayan, walang whatsoever, walang mga sisihan, walang sumbatan, walang mga akusahan ng kung ano-ano, unlike ditong sa Maris at saka sa Jam and Anthony Jennings issue na talaga namang naglabasan talaga ng mga conversation sa kanilang mga social media, sa kanilang mga private na conversation kumbaga. And nalagay nga sa alanganin itong si Maris dahil syempre bilang babae, naakusahan siya ng kung ano-ano, binansagan siya ng kung ano-ano din. Tapos may mga kwento pang itong si Anthony parang nagyayabang kaya hindi niya binura yung mga exchanges of messages nila ni Maris kasi parang pinagyayabang pa di umano, habang itong si Jam naman din ay biktima rin na sinasabi dahil pinagsabay nga sila, dahil ang claim is habang nagkabalikan sila at kahit nung nagsushoot pa sila or nagtitaping sila from Palawan nung incognito hanggang sa Italy, may something pa palang namamagitan sa dalawa at kagaya nga na narinig natin kay Maris. So to cut the story short, nag-apologize na itong sa Maris, pero yung netizen ay parang hindi pa rin nakontento kasi parang pinalalabas nila na parang sa nangyari daw, di umano ay mas pinapaboran ng network ni Maris si Maris bilang siya nga naman yung between the two of them ni Anthony, siya itong mas nakikitaan ng potential na alam mo yon na may career na kumikita, maraming endorsements, etc. In fact, may mga ibang netizen ka na diretsa ang sinasabi na nakisakay lang sa popularidad ni Maris itong si Anthony at nagkataon lang na nag-click yung kanilang tambalan, kaya nagkaroon din ng mga opportunities. And isa na nga dito itong upcoming movie na kasama sila, entry sa Metro Manila Film Festival, itong The Breadwinner Is na pinagbibida ni Memmy Vice. And ang dami ring issue doon kasi nung pumutok nung kasagsagan nung usapan, talagang maraming mga na-disappoint or maraming mga na-frustrate sa naging tambalan ng Mathon, na may mga nanawagang pang tanggalin na lang sila, mag-reshoot na lang daw, blah blah and so on and so forth. Hanggang sa kasalukuyang vinavlog po namin ito, may mga usapin pa rin tungkol sa di umano'y pagkatinanggal sa poster, sa isang promo poster na kung saan ando dun yung mga kasamahan ni Maris. May mga ganong eksena, but hindi po lang lahat yan, kasi sabi nga namin, whether good or bad publicity, may mga nangyari man, pinag-uusapan pa rin kasi nga yun ang nagiging sentro tuloy ngayon ng promo nitong And the Breadwinner Is MMFF, nabulol po ako, entry ni na Memmy Vice Ganda sa darating na 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival. Na syempre hindi maganda kasi ang bida naman talaga doon ay si Memmy Vice at mga ibang kasama niya. Pero although, ginamit din naman na maisama yung tandem ng Mathon ni Maris at saka ni Anthony dahil alam nila malakas talaga nagkaroon ito ng malaking following since
lumabas po sila sa Can't Buy Me Love na talagang ang bida naman doon ay ang Don Bell, sina Donnie Pangilinan at saka si Bel Mariano. But to cut the story short, so naghingi na nga ng dahil dito sa cheating controversy na tinatawag na to, humingi na rin dispensa itong si Anthony, and may mga naglalabas ang issue na parang nilaglag na siya ng kanyang network, ng kanyang stable kung saan siya nakaano, kasi yun na nga parang sa mga publicity kasi sa mga balita lumalabas na kahit si Anthony, kahit nung una ay si Maris talaga yung sinisisi ng lahat, siya talagang tinatawag na malandi, etc. Lalo pa talagang may mga intimate na exchange of text messages. Inaakusahan tuloy siya ng hindi maganda bilang isang babae. Pero sa kultura naman talaga natin, nag-e-exist naman talaga ang mga gano'n. Nagkataon lang talaga sa panahon ngayon na may social media na na-exaggerate or naboblown out of proportion ng mga bagay-bagay. Kasi kagaya ng iba dyan, naniniwala rin po ang Unbettable Channel na yes, lilipas din ito, makaka-recover din ng bawat isa. And dahil nga alam ko naman pagdating sa showbiz, maiksi lang yung memorya ng mga Pilipino, madaling nagpapatawad, makakabangon at makakabangon itong mga involved na ito sa kontrobersiya, particular na siguro nga si Maris Racal. And sabi nga ng isang kagaya ng ang ingay ng aso ko po, sana hindi ninyo naririnig, pero naririnig siya tiyak, Christmas na kasi, nangangaroling si Eloy. So anyway, going back to the story, yun na nga, itong si Maris, lalo pat isinabay din naman ang may isa siyang pelikula na mag-premiere sa yung Sunshine, magpi-premiere ito sa United States dahil kasali ito sa World Cinema, under World Cinema Now section at the Palm Springs International Film Fest in California. O ngayong December yan. So nagkataon na pumutok ang mga issue ito, ang bilis ng mga publicity at nalaman na nga ng buong mundo ang mga nagaganap sa kanila. And hindi natin alam kasi as of now, maliban sa paghihingi ni Anthony Jennings ng kanyang apology, ng paghingi niya ng dispensa, sorry, marami rin namang nagagalit kay Anthony kasi typical nga naman daw na palikero, bolero, etc. At may nagyayabang siguro sa kung ano mang namagitan sa kanila na intimate ni Maris, habang yung isang ex-girlfriend niya na hindi naman showbiz, hindi natin kilala rin, pero apektado rin, and I'm sure mga mahal sa buhay noon. And ang analysis nga ng marami, parang ang nawalan talaga dito ang nawalan or mawawalan if ever ng sobrang, alam mo yon, oportunidad na sana nandoon na ay itong si Anthony, and probably yung talagang ex-girlfriend niya na alam mo kasi yun na, kasi si Maris nag-sorry, susuportahan ng network, maraming pinaniniwala sa kanya. So whether kung totoo man o hindi yung kung ano man yung mga sinasabi nila, andiyan siya bilang artista. May career pa siya, di ba? Ang dali nga makalimot. Kaya nga kahit yung kanyang ex-boyfriend na si Rico Blanco, na talaga namang pinuri ng napakarami dahil sa gitna ng lahat ng kontrobersiya, nanatiling tahimik, nanatiling gentleman, kumbaga, na alam natin na may mga detalyeng nasasaktan din siya, or I'm sure nasaktan siya, lalo pat may mga implication na lumalabas na parang naiputan siya sa ulo dahil pinagsabay di umano ni Maris itong dalawang lalaki na ito. Hindi nagbigay ng kahit anumang pahayag si Rico Blanco na kung meron mga chismis, puro fake yon, hindi yun totoo, kasi talagang hindi nagsasalita ang kampo niya at wala talaga siyang sinasabi good or bad man doon sa mga pangyayari sa kanila ni Maris, at na-involve nga itong si Anthony. And while si Anthony talagang sa paningin ng iba, kumbaga siya pa yung nalugi kasi kumbaga sinasabi na biktima ka rin, etc. But ang showbiz ganun talaga may mga ganyang pangyayari na hindi lang naman ito ang first time. Kaya nga ako natuwa, na-appreciate ko itong yung asawa ngayon ni Richard Poon, mabanggit ko lang, si ano ba yun, Don? Yung asawa, yung doktora, si Maricar Reyes, na isang napakaganda at napakamagaling na nung mga nakaraang panahon ay na-involved din sa isang, yun iskandalo talaga kasi may mga ebidensya pa yun ng mga videos and everything. So nakakaawa kasi ang dami rin pinagdaanan niya bilang isang babae at bilang isang tao. Pero sa payo nga niya na nabasa ko rin, sinabi niya doon na parang ang pinakamatinding pagsubok nga daw ay
kung paano mong malalagpasan. Dahil siya, nanggaling na sa gano'n, na mas malala pa nga kung maituturing. Kasi, siyempre, yung mga mahihilig dyan sa mga video-video na nandoon na, sa mga magkakalkal dyan, makikita at mapapanood pa rin nila yung ganong klaseng kalaking iskandalo na nangyari na involving her at anong tawag doon? Involving her and isa pang doktor ngayon na yun na, nananahimik na rin siguro sa kanila mga kalagayan. Pero yun nga, tumatak yun sa showbiz bilang isa sa pinakamalaking iskandalo, di ba? And marami pang iba, may mga iba dyan na mga masikat pa nga siya kina Maris din, pero nalagpasan dahil yung mga tao nga sa isad kanina, madaling nakakalimot, lalo pat kung ang mga artista naman na iniidolo nila ay may mga talents, nagpapakita ng, alam mo yon, ng pagsisisi rin naman, binabago rin naman nila yung values nila, but still bilang mga tao na nagkakamali at humihingi ng dispensa at patawad, pinapatawad rin naman. Siguro ngayon mainit pa kasi bago-bago pa wala pang isang buwan since pumutok yan. Although nung mga nakaraong panahon pa na chichismis, pero ngayon lang naglabasan, ngayon lang panahon na magki-Christmas na talagang alam mo pinag-uusapan at pinag-uusapan pa rin hanggang sa mga panahon na ito sa iba't ibang sulok ng showbiz at maging sa labas ng showbiz. So kung ano mangyayari dyan, antabayanan din natin at makikita po natin yan, although alam naman natin lahat na magdadala ng Filmfest entry ay si Meme Vice dahil alam naman natin box office phenomenon yan si Vice at talagang big star. Pero syempre makakatulong ba or hindi makakatulong yung nangyaring iskandalo sa dalawang co-stars dito ni Meme Vice na ang Mathon na talaga namang nagkaroon ng solid following din after nga nating mapanood sila sa TV series nila. So, good luck, Merry Christmas sana po sa kanila, and hindi natin alam, baka one of these days biglang magkaroon ng leap of faith or whatsoever, maging artista na rin yung ex-girlfriend ni Anthony. You can never tell dahil lahat ng ito parang nagiging ordinaryo o natural na lang, although hindi nga maganda, pero nangyayari po So on that note, maraming salamat po sa inyo sa pag-antabay pa rin dito sa akin at sa panonood pa rin po ng mga episodes na kahit mga nakaraan na ay pinapanood pa rin po ninyo. And Merry Christmas po. Ako po ang inyong lingkod. Nagpapasalamat rin po ako sa aming mga sponsors. Hindi ko na muna isa-isayin kasi napahaba na itong vlog ko tungkol pa rin sa issue ng Maris Racal, Anthony Jennings, Jan Villanueva, Rico Blanco at mga iba pang involved dito sa iskandalong ito bago matapos ang 2024. Ambet Nabos po, Papa Unbearable. Thank you.